Hallelujah. Padayon nga aton ihatag sa Ginoo ang aton mga pagsimba. Padayon nga aton itiklob ang aton mga kasing-kasing sa presensya sa Dios. Kaya Dios nga aton ginasimba. Dios nga rin sa tunga naton karon. Hallelujah. Oh, talay ko ng presensya sa Dios. Yes, Lord. Yes. Labaw ka sa tanang mga butang Ginoo. Gani amon isang nyaw ang imong pagkagabay. Amon ni mantala ang imong grasya kakaloy, Lord. Hallelujah. Kani mo lamang ako magasimba. Kani mo lamang ako magaray. Tapos kakayan labaw sa tanang butang. Diyos sukari ko. Kani mo lamang ako magaluhod. Kani mo lamang ako magasunod. Pangayan kang pasidungga, tapos kang alagara. Diyos sukari ko. Isang yaw ko ang iyong kagamanan sa tibuok kalibutan. Imantala ko ang imong grasya, imong kanuyong ugma. Walay makalabang sa imong kamaayo sa kinabuhi ko. Kami, O Diyos, magasimba. Kani mo lamang kami Ginoo. Kani mo lamang kami magasimba. Kani mo lamang kami magdadai Ginoo. Kani mo lamang kami magdadai. Oh, lamang ka sa tanan. Tapos ka kadayan. Hallelujah. Kami magasunod. Panayan kang kasidungga, tapos kang kalakaran. Diyos, hallelujah. Isang yaman, sa tibuok kalibutan. Matala ko ang iyong grasya, imantala ko ang imong grasya, imong kaluyog gugma. Walay makalabang sa imong kamaayo sa kinabuhi ko. Panayan kang pasidungga, O Diyos, isang yaman sa tibuok kalibutan. Imantala ko ang imong grasya, imong kaluyog gugma. Walay makalabang sa imong kamaayo sa kinabuhi ko. Panayan kang pasidungga, ikaw ang labing gamhanan. Diyos, oh
This time, magabarog tatanan kadayon. Once again, mga muyo ta sa Ginoo sing kaalam nga masabtan naton ang mensahe naton. Ini nga mensahe naton, it's so very familiar nga verse sama sa gisulti nakon sang Friday. Pero ako nagatuo, may buot ipasabot ang Dios sa aton sa sini nga kabuntagon. So mga muyo ta sa Ginoo nga ang iya hamili nga dugo maga-covered sa aton. Kagdayon gabay pa nga ang daotan nga espiritu dili mukuha sa mga mensahe nga aton pamatian karon, sa binhi nga akon ipugas karon kaglabaw sa tanan sa tinapay ang pagkaon sa aton espiritual nga aton pagkakaunon karon. Magapiyong ta sa aton mga mata. O Dios nga labing gamanan, sa sini nga kabuntagon una sa tanan, nagapaubos kami sa among kaugalingon. Ginoo, ikaw ang nasayod sa tanan. Ikaw ang nakakita sa tanan. Nagapalapit kami sa imo sa sini nga kabuntagon, inubanan o Dios sa pagpangayo sing kapasayloan Ginoo. Bisan pa man ang imo hamili nga dugo nga magahugas sa amon, hugasi kami. Kag tabuni kami sa imo presensya, sa magapaminaw kami sa mga pulong o Dios nga imo karon itanom sa amon kasing-kasing. Gabay pa o Dios ang imo hamili nga dugo, Lord, magapanalipod sa amon. Kaglabaw sa tanan, walay kaaway nga magakawat sa mga mensahe karon nga amon madunggan. Ihatag sa amon ang kaalam, ang panabot, ug labaw sa tanan, ihatag sa amon ang bukas nga hunahuna ug bukas nga kasing-kasing. Amon kini ginaila o Dios nga ang concern mo para sa amon, para o Dios sa amon espiritual nga pagkabuhi. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen kagami. Magalingkod ta tanan kagdayon aton kuhaon ang aton mga Biblia, and this time let us in tune our mind and hearts sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Balikon naton ang teksto naton, amo ang Matthew chapter 6 verse 33. Syado ka familiar kag common nga verse, pero balikon nakon pipila lang ang naghimo sa sini nga gitawag mensahe sa Dios. This time ang aton topiko, understand the most ultimate priority of life. Abi nyo lang, kung ang usa ka Kristohanon, dili niya masabtan sa iya kabuhi, unsa ang pinakalabaw nga prioridad sa kabuhi. Yes, ang trabaho importante, ang pag-eskwela importante, ang pagpahaluna sa aton mga kapuyahan para nga mahatagan sila maayong edukasyon, importante. Ang aton nga gitawag investment, either sa business, importante. Pero hindi ni siya amo ang pinaka-ultimate nga prioridad sa kabuhi. Amen? Kita tanan, gilibutan ta sa importante nga mga butang. Pero hindi ni siya amo ang pinaka-ultimate nga prioridad sa kabuhi. Amen? Ako nagatuo, kung diin gani ang imo priority, dito po ang imo excitement. Amen. Kung diin gani ang imo priority, dito po ang imo excitement. Balikon akon, ang timailhan sa usa ka tawo
nga na-excite na siya, mangin time conscious na siya. Amen? Gabi pa lang, hindi na siya katug. Kaya nga, ang priority niya, dira pod nakafocus ang excitement niya. Kag ako nagtuo, kung diin ang imo priority, didto pod nimo gastuhon ang imo oras. Didto pod nimo usikan ang imo panahon, kusog kag labaw sa tanan ang imong abilidad. Nga, ang imo time, effort, nagrepresentar kini kundiin ang imo prioridad sa imo kabuhi. Amo nang ako nagtuo, ang pinaka-importante sa kabuhi sa Kristohanon nga masabtan niya ang pinaka-ultimate nga priority sa kabuhi niya. Tandaan naton, lain ang pagsabot o ang panabot sa secular, lahi pod ang panabot sa espiritual. Mintras dili ablihan sa Dios ang intuition sa usa ka tawo, still mangin close-minded ni siya. Kung dili ablihan sa Dios ang inner nga understanding niya, still ang iya nga kabuhi mangin sirado kag labaw sa tanan, mapatay siya nga dili niya masabtan ang pinaka-importante kag labaw nga prioridad sa kabuhi. Yes, according pa dito sa Book of Psalms, kung lang taon na ton, ang gistit ni David, ingon pa diri niya sa aton nga gitawag sorts of introductions. Si David mismo nagsulti in the Book of Psalms. Kag even si Apostol Pablo nagsulti sa Efeso sa Kapitulo 5 sa versikulo 17. Ang gistate ni Paul dito sa gitawag sa Message Translations, ingon pa niya, ilang taon na to na? Ingon pa diri sa Ephesians chapter 5 in verse 17. Ipaklik na ton sa kang chubby boy. Before na ton basahon ang teksto na ton, kaya nga naman, syado ni ka-familiar nga teksto. Ilang taon na ton, ang gistate diri sa Efeso sa chapter 5 in verse 17, ingon pa diri sa Biblia. Ingon pa dito, don't live carelessly, unthinkingly, make sure you understand what the Master wants. Amen? Make sure, siguruha gyud, klaruha gyud, nga nasabtan nimo sa imo kabuhi ano ang gusto sa Dios nga matabo sa kabuhi nimo. Amen. And this is what our topic. Understand the most ultimate priority of life. Abi nyo lang, sa the parables of the sowers, dito sa Matthew in chapter 13, verse 3 to 4, kung basahon na ton, ini nga gitawag nga parables nga gistit ni Kristo Jesus. Siling padre, migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanila daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabot niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan. Kita tanan mo ingon, agianan. Miabot ang langgam, ang mga langgam, which is plural, o gipanuka kini. Ingon pa sa parabola ni Kristo Jesus. Ini nga parabola, hindi ni kay para sa mga tao nga adto sa gawas. Ini nga parabola para ni sa mga tao nga ginsaburan sa pulong sa Dios. Ini nga parabola para ni sa mga tao nga nakadungog sa mensahe
sa Dios. Ang Lucas kapitulo 8 sa bersikulo 11 pakadto sa 12 ingon pa diri, mao kini ang kahulugan sa sambingay, ang binhi amo ang pulong sa Dios. Ang akon karon gisabod amo ang pulong sa Dios. So balikon akon kini nga gitawag parabola nga gihisgutan ni Kristo Jesus, dili kini para sa gawas, para kini sa mga tao nga ginsaburan sa pulong sa Dios, para kini sa mga tao nga nakadungog sa mensahe sa Dios, tungod kay ang binhi amo ang pulong sa Dios. Og ang gisabot ko sa inyo sa sini nga kabuntagon mao ang pulong sa Dios. Siling pa sa Biblia, ang binhi nagtupa dito sa agianan, kag miabot ang mga langgam o gipanuka kini. Ingon pa dito sa sini nga passage, ang mga binhi nga nahulog sa agianan, dito sa verse 12. Balik ta dito. Balik ta sa verse 12 siya. Ang mga binhi nga nahulog sa agianan, mao katong mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios, apan mitungha ang yawa ug misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing. Ano ang purpose sa yawa? What is the highest objectives of Satan? Aron walay mutuo. O ang usa ka tawo kung dili na siya mutuo, dili niya malambot ang redemption nga regalo sa Dios. Kay ang tanan nga nakadawat sa kaluwasan, kinahanglan mutuo siya sa mensahe nga iyang nabatian. Ang demonyo pod, aron walay pagtuo, aron walay maluwas, iyang sakmiton, kuhaon, kawaton ang mensahe, ang binhi nga gipugas diha sa inyo. Ingon pa sa Biblia, ang binhi nagtupa sa agianan, og ining agianan nagrefer kini sa tao nga nakadungog og sa tao nga ginsaburan sa binhi sa Dios. You know, brothers and sisters, this kind of believers called as a hard pot hearers. Gitawag kinig hard pot hearers because ang dalan o ang yuta nga pirmi agian mobagtok nagdugay. Amen? Amo gani na nga ang mga tao nga tag-iya sa uma, kung may plano na siya nga pugsa niya nga uma, ang number 1 nga gidili sa sina nga uma, hindi na pagpatugwayan sa baka kag karabaw. Kay kung patugwayan niya sa baka kag karabaw, posibleng nga mugahi ang yuta kag maglisod na ang manugdaro sa panahon nga daruho na ang uma. Amen. Gahi kini nga yuta kay ngaman agianan siya. Amen. And this kind of believers, they are what called as a hard pot hearers. So meaning, may mga tao na bisan gisaburan pa na nimo, still nagmagahi siya sa iyang kinabuhi. Amen. Abi nimo namati na, abi nimo kung nakasabot na, pero matingala ka kay ang response niya wala gihapon na subay sa prinsipyo sa Dios. Why? Tungod kay gahi siya. Amen. Ingna imo katapat gabay nga dili ka gahi. Amen. Abi mo lang, soil becomes hard when 2 minute feet trample on it.
And then the second thing, soil becomes hard, which the flow had not touched. Mugahi na ang yuta kung wala gyud kaagi og naagian og usa ka daro. Mugahi na siya kung wala na maagi bungkag nga yuta. Mugahi na siya kung wala na mapikas nga yuta. Mugahi na siya kay ngaman it is very common nga agian sa tao. Kag amuning kabuhi sa mga tao nga gahi ang kabuhi niya. And the Bible says, ingon pa dire, if the soil is hard, meaning the seeds still lie open above, the seeds still lie open above in the soils, they cannot penetrate deeply in the soil. Amen? Kung gahi ang yuta, ang binhi magpabili na dito sa ibabaw. Meaning, ang mga tao nga may gahi sa kasing-kasing, ang binhi hindi ni makarutid sa iyang kasing-kasing, diraan akutob sa iya nga gitawag palamatinan. Kuha ninyo? Dira lang akutob sa iyang palamatinan, pero ang mga tao nga ang kasing-kasing naagi nagkabuak, bukas ang iyang kasing-kasing, ang mensahe, ang binhi nga ginapugas sa iya, mo pinitrit gina sa kasing-kasing, kay nga ang iya kasing-kasing dili gahi. Meaning, tungod kay gahi siya, ang binhi magpabili na dito sa ibabaw. Amen? Kag amo na ang hindi maayo sa kabuhi sa usa ka Kristohanon. Amo na nga makasiling ka, nga may mga Kristohanon wala gyud nakagawa sa bisyo. Nga may mga Kristohanon wala na transform ang kabuhi. Nga hindi ka penetrate ang mensahe sa sulod sa iyang kasing-kasing. Amen. Mapatay na lang ang pastor winalihay. Hindi na makapenetrate sa iya kabuhi, kay nga bagtok ang iya kasing-kasing. There is no such thing as transformation sa sina nga tao. Kag baliko na kon, may the blood of Jesus covered us. Kag nakahibalo ang Dios sa aton sa sini nga kabuntagon, sino nga mga tao ang may kasing-kasing nga pareha sini. Hindi aksidente. Yes, una patani ni nga Sunday na ton iwali. Kay nga ako nagto ang mga mensahe nga ginahatag na ton diri, it is not only by means of motivations, it is not only by means of encouragement, but you know, sometimes ang mga mensahe nga gihatag na ton diri, yes, of course, it is involved a prophecy and warning sa kabuhi para sa aton. Amen. Amuning gistate diri sa sining nga pulong, tungod kay ang binhi ara siya sa ibabaw, may mga posibilidad nga tamak-tamakan siya sa mga tiil nga mangagi. May mga posibilidad nga bisan kinsa lang ang makatamak sa sina nga binhi. Kaglabaw sa tanan, may mga posibilidad nga makita kini sa manok, makita kini sa langgam, makita kini sa bisan unsa nga gitawag binuhat nga posible motuka sa sini nga binhi. Amen. Pero ang binhi nga nakapenetrate sa idalom, walay langgam nga mutuka,
walay tiil nga mutunog-tunog, kay nga naman nakapenetrate siya dito sa idalo. Kag amo ni ang concern sang Dios para sa aton. Amen. Kung lang taon naton kini nga parabola, ano ang significant as meaning sa sininggahi nga Kristohano? Meaning, these believers are remain unbroken and without any true repentance. Way giniklaro nga nagpaubos sa Dios kag nangayo sing kapasayloan sa iyang mga sala. Ang Kristohanon nga nabuak na ang iyang kinabuhi, amo ng Kristohanon nga nangayo og lahom nga paghinulsol sa Dios. Amen. Inabang mo ingon ka na, Ginoo, pasaylo ako sa akon mga sala. Ang pagpangayo og kapasayloan, dili lang kay ang pagbiya sa sala, kundi labaw sa tanan, amo ang pagtalikod sa sala. May mga tao nga igo lang na nagbiya sa sala, pero way nagtalikod sa sala. Tungod kay wala nagtalikod sa sala, may panahon yun nga ang iyang gibiyaan, balikan na niya, kay nga nagatubang yapon siya sa sala. Amen? Ang repentance, it is a dual interpretations, ang pagbiya o ang pagtalikod sa sala. Amo na nga may mga tao nga muingon sa matag New Year's resolution, dili na ko maghubog. Dili na ko manabako. Pero nga makabalik nga igo ra na nagbiya pero wala na nagtalikod. Amo na ang cases diri. So this kind of believers, these believers remain unbroken and without any true repentance. Second, he has no private nor deep foundations in serving the Lord. Amen? Why? Such believers are recklessly lie off in their hearts to all kinds, meaning tungod kay nagtupa ang binhi sa agianan, bisan kinsa lang ang mutunog, kag daghan nga mga tiil ang mutamak niini nga binhi. So meaning, he has no private foundations of life. Meaning, ang iya kabuhi, it is what crowded by many suggestions and ideas. His heart was crowded by many suggestions and ideas. Why siya klaro nga foundations nga iya? Amen? Ang makasulti sa iya, tuhuan dayon niya. Ang makamaritis sa iya, tuhuan dayon niya. He has no private foundations of his life. Amen? Why siya personal nga pundasyon sa pag-alagad sa Diyos? Amoning kaso sa sining tao nga nagdawat sa binhi pero ara sa agianan. And then the Bible says these believers does not understand the purpose of life and the ultimate priority of life. So the enemy comes and snatch the word. Nga, inigali nga klase sa mga Kristohanon, siling pa ni Christ sa Matthew chapter 13, verse 19. Amo ni ang gihambal. What about the seed that fell on the path? That is like the people who hear the teachings about God's kingdom but do not understand it. Siling pa sa Cebuano, kadtong nakadungog sa mensahe may tungod sa kingharian, apan wala makasabot. Amen? Makaingon ka,
Kung ang tanan nga imong mapamatian kawaton sa demonyo, walay mutuo o walay maluwas. But you know, brothers and sisters, there is what an exemption. Amen? There is what an exemption. Hindi tanan. It is not a general. Sinuni nga mga tao. Sinuni. Mga tao ni nga sa kadugay na sa pag-alagad pero wala nakasabot parte sa pag-alagad. Amen. Inay mo katapad, nakasabot ka, brad, sis? Sabot ka? Nga na. Sabi mo lang, bisan valedictorian ka pa, cum laude ka pa, abogado ka o engineer ka, lahi ang panabot sa espiritual. Hindi nimo magarantiya ang kaalam sa secular. Nga, daghan mga profesional nga mga tao, pero lantawa ang kabuhi, ara ba sa pag-alagad sa Diyos? Daghan mga abogado, pero lantawa, diin ang ilang kinabuhi, ara ba sa pag-alagad sa Ginoo? Kay ang usa ka Kristohanon nga nakasabot sa pag-alagad, bisan patyon pa ni siya. Ako tuog ko, bisan pila pa ka demonyo magbabag, di ni makababag siya kay nakasabot siya. Amo na importante ni. Bisan tuyukan ka pa sa pila ka tawo nga magbabag, hindi ni makapugong kay nakasabot ka sa pag-alagad nimo. Amen? Amo ni ang aton topic na tunan. Just understand the most ultimate priority of life. Mintras hindi nimo ni madawat nga pagsabot sa imo kabuhi, still your priority is wrong. Still your priority is mixture. Amen. Pero kung nakasabot ka, hindi na ni mabarter nga priority. Kung nakasabot ka, hindi na ni makuha sa imong kasing-kasing. Amen? Pero sa mga tao nga way nakasabot sa sini nga gitawag prioridad sa kabuhi, para sa iya okay lang. Amen? Amo gani na nga si Apostol Pablo nangamuyo siya sa Ephesian church, nangamuyo siya kag ini nga prayer ni Paul, not only as a word of prayer, but this is also a word of a prophecy. Why? Abi mo lang ang mga taga-Episo, kung basahon na ninyo dito sa gipadayag, ang una nga simbahan nga gisgutan ni Kristo Jesus, amo ni ang simbahan nga nagbiya na sa una nila nga gugma kang Kristo Jesus. Matingala ka kang Pablo nga amo ning prayer niya sa mga taga-Ephesians, kay nga naman may matabo gyud sa taga-Ephesians. Lantaw na to ng Ephesians chapter 3 verse 7. Siling padre, asking God, the glorious Father, dito sa chapter 3 verse 18, ug uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot. Itatanan mo ingon, gahom sa pagsabot. Gahom sa pagsabot sa kalapad, sa kataas, sa kahabog, o sa kalawom sa gugma ni Kristo. Amen? Makadawat kamo gahom sa pagsabot. Not only a prayer, but it is also a prophecy of Paul. Lantawan ninyo, after 30 years nga prayer ni Paul,
dito sa book sa Revelations, ang Ephesian Church takilid nga siling pa ni Kristo Jesus, wala ko maikasaway sa imo, ang akon lang ihinaway kanimo, mibiya ka na sa unang gugma mo kanako. Niribintar yun. Amo na gani sulti na kon, may mga mensahe nga hindi pa ni karon mahitabo. Let's say, ang mga mensahe naton sa past, atong mensahe naton about be armed spiritually. That is a prophecy. That is the word of preparations. That is the word be alert. Nga, may mga butang nga matabo, hindi pa na karon, pero that is an advance. Nga kinahanglan nimo pamalandungan, kag kinahanglan nimo hinukloban sa imo kabuhi, kag magsiling ka ini nga mensahe para ni sa akon, busa ampingan akon ang akon pag-alagad sa Dios. Amen. And this is what the word of God says. Amo na nga siling pa ni Paul dito sa Ephesians chapter 1 verse 17, may the heart of your understanding be open. Kay mintras dili ni maablihan, dili naton masabtan ang plano sa Diyos. Ilang taon na to na? Ang aton nga teksto sa Matthew chapter 6 verse 33. Ingon pa dere, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Cebuano, ingon padre, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, kay kinitanan nga mga butang. Amen. Kinitanan nga mga butang amo ning gipangita naton, amo ning giprayer naton, amo ning gipatuluan naton sa balhas, amo ning gi-overtime naton. Diri ta naghago, diri naton gipatay ang aton lawas, diri ang aton oras. Pero si Jesus nagsulti, and all these things shall be added unto you. Pakpakan na ito ng Diyos. Amen. Amo na nga gusto na kon nga ini nga gitawag mensahe, may enlighten the heart of your understanding. Siguruha gyud sa imo kabuhi, sinog gyud ang priority nimo, ang pinakalabaw nimo nga priority sa kabuhi. Kag kilalaha gyud ini nga mensahe, may ara tag-iya ang panalangin. Amen. May in charge ang blessings. May tigdugang. Sino man yung tigdugang? Amo nang problema naton, kay wala naton gi-acknowledge ang tag-iya sa panalangin. Why naton gikilala ang tag-iya kag ang tigdugang? Amo nang failure naton. Amen. Amo nang nga baliko naton. Abi mo lang insakto to gay nang testimony ni nini. Magsugod na gani edad ang tao 16 above to 30. Grabing paningkamot sina niya. Do halos patyo na niya ang iyang lawas sa trabaho. Kay nga ang handom sina niya nga paano siya magkwartahan. Patyon gina niya. Pero pag abot na sa 40, 50, mo hinay-hinay na siya. Oh. Hinay-hinay na.
Ang mga pangandoy niya sa kabuhi, mag-anam-ananam na og kambyo. Ang concern niya, hindi na kung paano siya magdato. Ang concern niya, paano niya madawat ang maayo nga lawas. Amo na ng concern niya. Amen? Amo na ang iyang tinguha. Pero ini mag-edad kag 20, 30, wala pa na sa inyo bungog. Wala pa na. Patyo na ninyong inyo lawas sa trabaho. Oh. Pero ang sukot pag-abot na sa sini nga gitawag edad. Amo na nga ang akon nakasakay sa series, baliko na kon. Ako witness ko sa kakugi niya. Pero ang investment niya sa iya pagpaningkamot, amo gyapon ang maintenance niya sa tambal niya. Parehas lang nga giilad nimo ang imong kaugalingon. Amen. Amen. Grabe imo paningkamot, pero katapusan ang imong kita igo ra gyapon sa imo. Ako, I learn a lot. Una, ang akong tiya. Grabe to kakugi. Pero katapusan, ang investment niya diin man nagkadto, budget lang sa maintenance niya. Amen. Amo na'y pinakapait. Pakpakan na ito na. Amo na nga kung lang taon na ton, ini nga ton teksto, this is part pa ni sa aton introductions. Ingon pa diriya, ang Matthew chapter 6 verse 33, damo ang mga nakamemorize ni. Kinsay nakamemorize ni? Halos tanan. Hinay mo katapad, ka-memorize kasi nino. Dagan ang nakamemorize ni, pero wala gikabuhi. Sila nga daan sa Matthew 6:33, but seek first. Amen? Pero sa pagkatinuod, kinsa man pirmi ang mauna? Ang Dios o ang imong kaugalingon? Eh, na ko na makatupad, kinsa ang mauna? Sahay, damo sa aton dire nga mauna pa ang pagpangapi kaysa pagdevosyonal. Dagana na ka-memorize ini, pero wala gikabuhi. Amo na'y problema. So, ang Bible, kulang taon na ton sa aton nga notes. Amen? Ingon pa diriya, ang next ini, ingon pa diriya, one of the greatest hindrances to eternal peace, sahay amuning makadula sa kalinaw sa aton pangunahuna. Amen? One of the greatest hindrances to eternal peace which the Christians encounters in the habit of living is to mix the sacred and the secular. Amuning gambal na kun. Hindi ka kahibalo mag-manage kag mag-arrange. Pus kuno kadali. Pagka tinuod lang. Isiparar kuno ang spiritual kag ang secular. Diin ka nagbisi. Sa inyo kuno,
Diin ka mo nagbisi. Diin ka mo nagbisi. Ayaw ko no anay pag-imix. Just separate between the secular and the sacred. Diin ka mo nagbisi. Diin ka mo nagbisi. Sa secular. Pero, malambigit naton sa atong sulti, ambot ka busy, oy. Hantod apiki, madala pa ang prayer meeting kag ang simba. Hinga na. Pero sa pagkatinuod, ano man ang bisihan nyo diri sa simbahan? Galing kay ang irason naton, gimix magod naton. Sa pagkatinood, way ta nagbisi sa espiritual, mo nagyambal na kon sa inyo. Amen? Sila ni Catherine Coleman, there is no such thing as busy in spiritual. Ang busy naton ara sa secular naton pag gitawag kalihukan. Amo nang aton gitawag kalihukan nga diin do halos ispent nimo ang kinatibuk-an sa imo kabuhi. Nga na, Somya, may panglababa sa simbahan. Diba wala? Meaning, dito lang ka mo nagbisi sa secular. Galing, amo ning problema naton. Amo na nga nadula ang kalinaw sa ato na because we mix these things. Gisagol naton. So brothers and sisters, you must separate and distinguish this thing. Lahi ang secular, lahi ang gitawag ang secret. Amo nang gihambal, even ni Dr. David Wilkerson, we believers, we make a secret things to become uncommon, and then the common things we mix into secret. Amen? Amo na nga, no. Lain na, yun. Kay nanglan, kay balo ka mo mag-divide sa inyong oras. Amen? Kay balo ka mo mag-arrange sa tanan. Amo itong sulti na kung sa inyo, imo makita ang adlaw nga Domingo, sagrado ni o imo makita common. Sagrado ni. Adlaw ni sa Diyos. Hindi na ni imo adlaw. This is the day of the Lord. Amen? This is what the day of the Lord. It is not your day. It is what the day of the Lord. Amo na nga, ang adlaw sa Ginoo, panimbaho ni, adlaw ni nga, simbahon ni mo ang Diyos, adlaw ni nga, mo-offer ka sa mga pagdaig sa Diyos. Amen? Amen? You know, gusto na ko nga may balaan ninyo. The ultimate reasons why God created us is to bring pleasures to God. Uy, iban nga rason nga nung gihimo ka sa Diyos. Uy, kagihimo sa Diyos para sa imo trabaho. Amo na nga ayaw pagpakamatay sa imo trabaho. Kay hindi ni amo ang purpose sa Diyos. Uy, pagkagihimo sa Diyos para paglingaw-lingaw. Amen? The number one priority of life is to bring pleasures to God. Paano nimo malipay ang Diyos sa sining adlaw? Amula ni nga adlaw nga mahimo kag mahatag naton sa Dios nga malipay naton siya. Idalo pa naton sa iya. Amen. Yes, may mga hari diri sa aton nga dako ang tinguha sina nga maghatag kadaugan, pero ano man ang paghatag sa kadaugan kay alas 9 naman mo abot. Nga, because you mix the sacred into common. Amen? Ang pagsimba-simba niya ni sa Diyos, don't mix the sacred to become common. Hindi pagimua.
Hindi pagimuan nga daw parehas lang sa natural nimo nga activities. No. We are talking about the spiritual things and the spiritual word. Arita karon sa espirituhanon nga kalihukan, simba ni. Amen. Amo ning state sa Bible. Amo na nga usahay mawad-an tag kalinaw kay nga we mix this. Amo nang problema nato. Amo na nga katapusan. Grabe na ang paningkamot pero putos gyapon sa utak. Amo nang problema. Inyo man nakabuhi pero abi mo lang ipakita pud sa imo sa Dios nga ang success wala diha, ang success ara sa iya. Amo niya sa Ginoo. You know, we mix the secret and the secular, between the temporal and the eternal. Kilalaha gid ninyo. Yes, from Monday going to Saturday, that is a temporal, pero ang Sunday, this is the eternal things. Ini pagsimba, landong ni sa kamatuoran. Abi ninyo kung ang simba, dago-dago ni, no. Amo ning rehearsal natong diri sa duta. Kay may pagmatuod nga pagsimba mo. Basa bala ninyo ang Biblia, hindi ni mundang ang pagsimba. Hindi ni mundang. Amo na nga ang pagsimba. This is what our rehearsal here for today. Meaning, diri ta ginabansay sa Dios, diri ta gina-training sa Dios, aron nga kung mamatay ka na, pag-abot nimo dito sa eternidad, yes, continue ang pagsimba nimo. Kaya nga siling pa ni David sa Psalm 115, ang mga buhi lang, amo ang makaday kanimo, hang bisan karon og hangtod sa kahangturan. Amen? So ako nagtuo, ang pagsimba, it is continuing. Ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon, kung mamatay ka, way na pagsimba, no. Padayon ni. Amen? May pa ang mga palahubog kay mo ingon, mo inom ta kay dito sa langit way na bir. No. Amen? So just continue. Amo ning, abi mo lang sa pagkatinod, inang word nga, seek first. Amen? Baliko na kon, ang trabaho, importante na. Ang aton pamilya, importante na. Pero, o si sa agyod, amo ba na ang ultimate nga priority sa kabuhi? Amen? O si sa agyod, amo ba na ang ultimate nga priority sa kabuhi? No. Yes, gituyukan ta sa importante nga mga butang, but you must seek the priority of life. Amen? Amo ning aton gisgutan. O bito nang sulti na kon, shadow ka familiar ni nga verse, pero damo sa aton ang way nagkabuhi sini. Ingon pa diri sa notes nato na, we are living into two compartments, the material and the spiritual. And because of this, we are divided to our priority. Amen? We are living into two compartments between the material and the spiritual. Gidungan na to. Hindi man pwede. Ang Matthew 6:33 diri na to ni matunan kay may proper nga arrangement ang Ginoo. Amen? May proper nga arrangement. Yes, kapila ninyo ni gibasa, kapila ninyo ni gi-memorize, pero yes, of course, wala na to na klaro ang tinago nga kamatuoran sa Dios. Amen? Sila pa dito ni Christ sa Matthew chapter 6 verse 24, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ng usa ug ang usa iyang higugmaon o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. And because of this, our priority was divided. Amen? Nangin unstable ang aton conditions. Amen? Ito na nga baliko na ko na. Ang tanang butang siling pa ni Solomon sa Ecclesiastes, may husto nga panahon nga gitalana ang Diyos. Meaning, saway ka pa na tao, gi-arrange na nidahan sa Ginoo. May panahon sa pagkatao, may panahon sa pagkamatay,
Di ba? May panahon sa panagsadya, may panahon sa panagsubo, may panahon sa pagtigom sa bato, may panahon sa panaglabay, may panahon sa paghigugma, may panahon sa gubat. Daan na nigiarin sa Dios. So meaning, may panahon sa pagsimba, may panahon sa pagpahuway, may panahon sa pagtrabaho, kag may panahon sa paglingaw-lingaw. Ini tanan gi-arrange na ni sa Dios. Pero ang pinaka-ultimate nga priority sa kabuhi, amo ang pagpangita sa Dios. Amen? Amo nang pinaka-ultimate. Amo na nga gabay pa nga masabtan na to ni. Masabtan na ton ang pinaka-ultimate nga priority sa kabuhi. Amen? Amo na nga according pa sa sini nga gitawag, the spiritual-minded believers don't allow the unimportant things in their lives to become important. Amen? Ingna ko na yung mo katapad. Ano ang importante para sa imo? Amo ning ang aton gyud magubaan sa kabuhi naton. Amen? So don't allow, amen, the unimportant things to become important. Abi mo lang may mga ara sa kabuhi naton, hindi na na-importante, pero dugi pa kamatyan naton. Oo. Na kung sa bagay, hindi naman na-importante. Amen? Pero kita mangin matay yun. No. You must be wise, brothers and sisters. Siling padre, and conversely, they don't allow the important things to become unimportant. Sahay, ang mga importante noon, gihimo na to, hindi importante. Amen? O, like karon, ang pagsimba, importante ni sa inyo, dili. O, ang pagpamati sa pulong sa Diyos, importante ni dili. Pero nga, usahay, ang importante, di man na to ni mon, hindi importante. Amen? Ari tatod sa simbahan, pero natod lang nga itong sistema kung kaisa. Nga na. Lakat-lakat, suroy-suroy. Ano nang problema? Ang pagpamati, importante ni, pero gihimo na itong hindi importante. Kay para magod sa aton, amo nang aton ni tunan, kay amo gining mga kaluyahon naton, ang mga importante sa kabuhi gihimo naton hindi importante. O ang pangamuyo importante ni dili. O nga di maka mga muyo. O na pagbasa sa Biblia importante ni dili, nga di maka mumubasa. Amo nang problema. O bito na nga baliko na ko na. Way pa ko kakita dire nga may nabiling sa Biblia nga daw gibalik niya kag grabing paningot niya nga paningitay. Oh, may na. May sunod Domingo pa man dito na lang kami magkita na. Ayan. Nga ang importante hindi na importante sa iya. Pero cellphone mabilin? Bisan naabot na sa lawis, mubalik yun dire, kay pangitaon ang cellphone. Ayan. Siguro, kung magpabugo siya, adto na sa sagitawag sa ruro, manaog yun, kay balikon dire. Ayan. Amo na una-una na ton. Amo na nga gabay pa, usbo na to ni. Ang mga hindi importante, hindi na ito himuon nga daw importante. Ang importante, himuang importante yun. Subong sina. Amo nang kulang sa aton pagkabuhi. Abi mo lang, tandain ninyo, affected yapon ang inyong pangabuhi sini. Oh, affected yapon. Abi mo lang ako, may mga gipanid-an gid ko. Ang akon unta longings kag desire, ini bang mga kabus pa sa material, maningkamot untas pag-alagad. Kay samdi maluoy ang Diyos sa inyo. Amen? Pero ini mga kabos sa material, amo pa noon ang dodi, mga lagat. Nangalagad magayto sila ni Edmond nga kapitana.
Nga na. Kabos pa sa material, kabos pa sa espiritual, kabos pa sa kahibalo. Amen? Ako na nga, mga kaigsuunan, i-change naton ang aton mindset. Muna nga siling padreha sa notes naton, because the most important part of the Christian life is the part that what God says and what God's wanted. Amen? Amo ning pinaka-importante sa aton. Muna nga si David nag-ingon sa prayer niya sa Good News Bible, teach me, O Lord, what you want me to do. Tudluoy ko, Ginoo, unsay ipabuhat mo kanako sa mga butang nga gusto nimo mahitabo sa kabuhi nakon. Amen? Amo ni pinaka-the best nga prayer. Kay nga naman sa pagkatinuod, since sa pagkatao na to na, ang tud nga natubuan tag panimuot, ang tud nga nakonberta, kung i-evaluate naton kag aton kwentahon sino man kag kinsa man ang aton gisunod kag gituman, ang aton kagustuhan. Amen? Ang aton kagustuhan amo ning gisunod naton. Amo gani na nga sa pagka-convert naton, hindi na ang aton kagustuhan ang masunod, ang iya na sa Dios. Pero hangtod karon, amo na nga Ginoo masubo siya kay nga ang imong ta nga gitawag pag-serve sa imong kaugalingon tapos na yan natani ni sa Dios. Oh, you just imagine. Mag-edad ka abi o gitawag 50. Na-convert ka sa edad nga 50. Amen. So, dira pa lang nagsugod nga ang kagustuhan sa Dios gihimo nimo. Dira pa lang nag-start, meaning ang 50 below, halin ka natugkaran sa buot, imo na tanan ang imong gihimo. 50 gyud ang imo. Nya sa pag-alagad nimo sa Dios, iya na sa kagustuhan sa Dios ang gisunod nimo karon, namatay ka o gitawag 55. 5 lang ka tuig ang iya sa Dios. Ang imo 50 gyud. Nya ang 5 ka tuig, hindi patanan iya sa Dios. Amen? Amen ba? Kaya nga man, aton man usahay pakapinan nga di manimba. Amo nang, abi mo lang pamalandungan nato ni. Someday, ang Dios mubarog ta sa iya. Ang pinaka-importante, ang nakita sa aton sa Dios. Amo bitaw nga sulti naton. This time, we are going to mature. Amen? We are going to mature. Amo na nga, let the blood of Jesus covered us. Kaya nga, yes, of course, amo ning mga butang nga ang aton gipangandoy, di ba? Sa gisulti sa Dios. But seek first God's kingdom. Anong sumpay? Righteousness. Ining gitudlo naton pagkamatarong ni. Amen? Para ni sa aton pud kaayuhan, kung kita mismo pamatio na to ni. Amen? Amo na nga ako nagto, let's say, ang example naton sa kay Job, kapila na naton ng examples sa chapter 1 verse 6 to 8 silang padres Biblia. Unya usa ni anak adlaw sa diha nga ang mga langit nung binuhat miatubang sa Ginoo, didto usab si Satanas uban kanila. O gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas, gikan akong nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Amo na nga si Satanas, hindi siya gamhanan kay sa Dios. Ang Ginoo hindi na siya kinanglan pa nga musuroy. Aron nga makita niya ang usa ka lugar. Ang Yawa kinanglan gid siya mo travel aron nga makita niya ang isa ka lugar. Amen. Ako nagto, kung ang Yawa, ari diri sa Pilipinas, why na siya dito sa Amerika? Kinanglan pa siya mo travel, aron nga makapa-Amerika siya. Ang problema lang, ang diferensya lang I mean, kay why na siya passport? Yan na. Amo nang nakalahi. Pero ang Dios, no need nga mo travel na ang Ginoo.
Kaya nga, ang tanan, nga ari sa siningay universo, nakita na sa Dios. Amo nang nakalahi, ang yawa, hindi gamahanan. Hindi siya powerful nga pareha sa Dios. Kinanglan pa siya musuroy. Kung diin siya nga lugar, amo lang ang presente niya. Amen? Amo na nga, kung dito sa imong tugkaran, dito lang na siya presente. Ang aton lang pangamuyuan, na ang aton balay, hindi masuruyan. Amen? Ingnay mo katapad, ampo brad, nga di ka masuruyan. Kaya mo na'y pinakakuyaw kung masuruyan ka. Amen? Amo na nga, ingon dayon sa Biblia, giingnan siya sa Ginoo. Lantob lang Ginoo. Sa panahon ni Job, because this is in the time of patriarcha. Ang arrangement manggod sa Bible, si Job, dito ni siya sa time sa mga patriarch sa ilan ni Abraham, Isaac ug ni Jacob. Galing kay ang iyang ratings diri lang gibutang before sa Psalms, but actually ang life niya nag-exist dito sa patriarchs sa panahon nila ni Abraham. Ingana sa kadagan sa tao sa kalibutan sa tunga time, amen, pero diin ang mata sa Dios. Diin ang mata sa Dios. Kay Job, sila'y padriagingnan siya sa Ginoo. Nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa tibuok kalibutan. Now just imagine that. Ano ang gitawag kategori sa Dios sa tao nga buutan? Ang kategori sa Dios sa tao nga buutan, hindi hilumon. Hindi ning tao nga kung maglingkod o di makahampak og langaw. Amen? Hindi ni amo ni kategori sa Dios sa buutan nga bisan kablito na di gid mo lihok. Hindi ni amo ni kategori sa Dios. Hindi ni amo ni kategori sa Dios nga bisan may katawanan di ka mo katawa. Hindi ni amo ning kabuutan. Amen? Ang kategori sa Dios sa tao nga buutan, nagsimba siya kanako og naglikay siya sa pagbuhat sa dautan. Amen? So meaning, ang pagkamasinimbahon, nakita ni sa Diyos. Amo na gani gisingganan ta kamo, abi ninyo ang pagsimba kun way ni balyo. No, dira ka mo nagsala. Halin sa gagmay nga panagtigom, hangtod sa dagko nga panagtigom, may Dios nga nagalantaw. Amen? May Dios nga nagalantaw. Amen? Amo na nga usahay, ang aton usahay rason amo ni di lang kumutambong sa tigom kay way ko dadon. Ingana. Imo da yung pamalandungan, may panihapon manggali diri. Among dada. Kung anong inyong gipanyapon asin, asin ang dada. Amen? Wala'y problema. Ingana. Sabi mo lang, ang isyu manggod naton dire, inang ang Diyosa galantaw manggod. Ako na nga ako nagtuwa, ang tagsa ka-activity para sa Diyos, may Diyos nga galantaw, may Diyos nga naga paniid. Matigo man na, may Bible study man na, ma-prayer meeting man na, may Diyos nga galantaw. Kahibalo ang Ginoo. Amen? Kaya nga, ang issue dire, ang pagsimba mo, kag amo ni kategori sa Dios sa pagsimba. Amen? Yes, sometimes manggod ang aton pagto inang kanta bitaw nga dili tanan nagsimba buutan, dili tanan buutan nagsimba. Ngana. Pero ingnon ta kamo, amo gani nang rason nga nagsimba na siya para mahimong buutan. Kay kun way na nagsimba, grabing taras sina. Oh, lingian ko ninyo asawa kun way na nangalaga. Oh. Ah. Kung way na nangalagad, mapungga na ninyo. Oh.
Pungganan ninyo, dili oy. Mapunggan pa ang Hamas, pero ang inyong asawa, dili. Amo ng mga butang nga kadako sa balyo sa pagsimba. Amen? Sabi nyo lang kunway ni balyo sa Diyos. No, dira ka muna sala. Ginalantaw ni sa Diyos. Usahay manggod mo ni. Ako, usahay makadiscern gid ko. Moingon dayon pagka-Bernes, wala sila ni pastor, no? Ako, why na may nag-istorya pero ang hearing na kon, ang discern na kon, amo nang galambot. Abi nyo lang, sugin lang ta kamo. Ayaw ninyo pag-ibutang ang inyo pagtuo sa pastor. Sukton kamo sina sa Diyos. Siling pa sa Bible, naglikay siya sa pagbuhat sa dautan, meaning sa King James, mahadlokon siya kanako. Amo ning problema. Nahadlok kamo sa akon, pero way kamo nahadlok sa Diyos. Amo ning problema. Way gid ra ba ko nagwali sa inyo nga kahadloke ko ninyo? Way gid ra ba ko nagwali? Ang akon gimotivate sa inyo ang pag-alagad nga tinud-anay, kay malipay ko nga nag-alagad kamo sa insakto kag tinud-anay. Kay nganuman panahon sa mga emerensya, sino man ang gitawag ang maapektuhan? Sino gyapon ang magbaktas-baktas? Amo ning kalipay na kun. Amo na nga sahay kita, nakaingon ko sa akong kaligon, kamo gyud ang sukton sina sa Ginoo. Kay nga man nahadlo kamo sa pastor pero sa Dios wala. May moingon dayon labi na Bernes, why si pastor, no? Siling wala. Di na lang tamang prayer meeting. Meaning, ang inyo pag-alagad, why sa Diyos? Waay ninyo giplastar ang inyo pag-alagad sa Diyos. Kag wala ko nagtudlo sina sa inyo. Ang akon gitudlo sa inyo, nga iplastar ninyo ang inyo kabuhi sa Diyos. Amo gani na nga, bisanano ka-importante nga mga lakaw. Mupauli gyud ko kalit ini ka Friday kay nga kahibalo ko nga mas balyo ang prayer meeting. Pero kita ang gibantayan naton ang presensya sa mga leader. Amo nang sala ninyo. Amo na gani na kasiling ko, Lord, pasaylua kami kay nga hindi na nainsakto nga motibo. Ang inyo pagsimba do nagpa-check lang kamo sa attendance. Ang inyo pag-alagad, wala ninyo giplastar sa Diyos. Di ang Ginoo yan, galantaw siya. Siling pa sa Ginoo sa kay Satanas, masinimbahon siya. Amen? Kung amo po ning ihambal sa Dios sa yawa, may nga bot, wag ito na permitting. Diba? So meaning, diri ko na ako nakita nga proud ang Ginoo sa mga tao nga matinud-anon. Grabe ka proud sa Dios. Gipadayaw ka sa Ginoo dito sa yawa. Amen? So, lapara ang inyong unahuna. Ang number one ra ba naton nga kaaway, hindi makita among yawa. Amen? So, hindi ta magtiyaw-tiyaw sa pag-alagad. Hindi naton pag-iplastar sa tao ang aton commitment. Amen?
Hindi naton pag-ibutang sa tao ang aton pagsimba, iplastar naton sa Dios. Amen. Sila pa sa Psalms, ayaw saligi ang tao kay mubo ra siya kabuhi. Amen. Muna imo makita. Oh, magiring-hiring dayon wa idira. Amo ng problema. Ako nagtistingan kag akon po na discern imo makita. Although ay may nagsugid pero I discern that kay nga ako na nakita. Subong siya. Siguro mo makita, way mo ko kahibalo sino nagstorya pero mostly amo na. Tandaan ninyo, ayaw pag-iplastar ang inyong kabuhi sa pastor. Amo ng failure ninyo. Kag someday, kung kuhaon na ta sa Dios, hindi ko sokton sa Ginoo nga muingon ang Ginoo nga gitudluan man nimo ni nga mga tao na murag si Senyor Aguila ka na. Limpyo akong konsensya kay dira ka muna kon gitulod sa Dios. Amen. Amo ni nga ton gitun-an. Mo na nga gabay pa sabto ninyo. Ini nga gitawag ka matuoran. Ini taas-taas pa na nga pagtuon na to ni sa Matthew 6:33. Way pata kasugod. Taas-taas pa ni nga pagtuon. Subong sina. Amen? Amo na nga ang Ginoo, grabe katahom sa Dios. Diri na ko nakita nga ang aton gali pag-alagad dili gyud tinuod kawang. Kay bisan ang pagsimba ni Job nakita sa Dios. Amen? Magabarog tatanan ya sa presensya sa Ginoo. Muna nga ingon Padre sa sining verse. The verse of Matthew 6:33 is the common and familiar verse. We memorize this verse, but we don't live on it. They have on our mind, but not in our hearts. They have on our lips, but we don't obey it. That is the life of Christianity. Amo na nga gabay pa nga ining aton kabuhi. Mintras gadagan ang panahon, aton tarungon ang aton pag-alagad. Una, ang gihambal naton sa prayer meeting. May mga panghitabo karon sa kalibutan nga shadow na ka-unpredictable. Amo na nga kita mga muyo gyud kay nga man inang giatubang karon nga gubat sang Israel between sa Hamas. Ang prayer pod sa mga Kristohanon nga gabay pa dili lang mo apil ang mga Islamic country sa Hamas. Kay ang Hamas mga Islamic ni nga mga tao. Giaway nila ang mga Judaism which is ang Israel. Nya ang Judaism imo makita kampi man sa Christianity. Amo na ang aton bagay nga lantaw. Meaning may mga unpredictable nga mga panghitabo sa kalibutan. Amo na nga mintras giatagan ta sa Ginoo kusog, tagan ta sa Ginoo og may nga lawas, himuon naton ang pinaka-ultimate nga priority sa kabuhi. Sabi nyo lang, baliko na ko na. Mas maayo ni Ari Sister Carmelita. Ako ni siya giingnan. Kaya nga, akong gipanilagan Sister Carmelita. May mga gusto siya nga himuon, pero hindi na niya mahimo. Oh, akong gid siya napanidan. Amo na nga ining natabo sa iya, ay opining po ni sa aton. Siguro sa usa ka libo ni ka huna-una ni Carmelita, way siya magtuo nga malambot ni sa ila. Amo po ni sa aton.
Na nga di kita magkumpiyansa. May mga gusto nga himon si Carmelita pero hindi na niya mahimo. Una, akong sa gimatikdan atong Friday, mo bersikulo siya. Pero hindi na niya madali-dali kare ang pulpito. Amo na nga naghangyo siya nga, diri na lang ko, pastor. Muna nga kita mamalandong yun. Akon sa gipanilagan, gusto siya nga musayaw kag mupakpak pag-ayo, pero hindi na niya mahimo. Pero kamo, lantawa, baskog pa kamo. Grabe pang kiat ninyo. Amo tani ni nga panahon nga himuon pa naton ang pinaka-the best sa Diyos. Amen? Muna nga, Matthew 6:33, but seek first thy kingdom of God. Ang gigamit dere, ang opening phrases sa verse 33, ang word nga but. May conjunctions nga nahitabo. If you study in a grammatical structures. Nga man, may gihambal dito si Christ sa verse 31 kag 32. Amen? Nagpasabot nga, hindi ni bagay himuon sa mga nakasabot kag sa mga Kristohanon. Di bagay ni himuon. Kung gihimo ni sa mga tao nga way sa Dios, pero kung Kristohanon ka, ayaw ni paghimua. Amo ning punto diri ni Kristo Jesus. Amen? Parehas bitaw sa una ako, kaagi ko panrabaho. Dugay ko sa Bispan sa Montelibano. Pila ko katuig diyan. Abi mo lang panahon na sa overtime, ang mga upod na kun overtime na tanang pira ko pauli ko kay ngaman. Gusto ko mo mutambong sa mga Bible study. Pero inigsweldo na ang mabilin sa ila, may ara tag 20, may 10 pesos, muhulam pa sa akon nga uwang sa bisyo nila. Amo nang ang pinakapait kag pinakasakit nga kahimtang sa sini nga kalibutan. Abi mo lang, you must acknowledge the verse in Psalms 127 verse 2. Apan ang pahulay nagasangkap sa mga gikinahanglan sa iyang pinili. Hallelujah. Aton awitan ng Diyos. Thank you, Lord, for your words. Salamat, Ginoo, nga ikaw ang Diyos padayon nga nagatudlo sa amon. Hallelujah. Ito nag-ingon, ikaw may problema, sultihin siya. Ikaw may kabalaga, sultihin siya. Diyos na itong kalagangan, pilit mo ka, o pilit siya mo. Iya nakita ang ating mga kalistanan, ang mga kinawala na ito, o iya napatyagan ang ating mga pagkatos. Musa sa sininagawang kato mga kaisunan, ato libayaw at mga atong sugin na ang Ginoo. Sugihan naton siya na ang Diyos naton puno kakubog sa panalangin. Magaduol ka kanadyan sa Diyos. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Lord, I believe that. Hallelujah. Exceeding joy to the wise God, your majesty,
dominion and power, now and forever. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.